Nagsimula ang kwento sa isang eroplano na nahihirapang lumipad sa gitna ng matinding bagyo, kung saan ang pangunahing karakter na si Linda ay pauwi mula sa isang business trip kasama ang mga katrabaho. Maayos naman ang lahat nang biglang nagsimulang umuga ng malakas ang eroplano at sa sumunod na sandali isang malakas na pagsabog ang yumanig. Ang mga taong nakatayo na walang seatbelt ay malakas na tumilapon sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos may bahagi ng cabin na pumutok dahil sa pressure at dahil sa malalakas na bugso ng hangin, may ilang taong tuluyang nahulog palabas ng eroplano. Mahigpit na kumapit ang manager sa binti ni Linda upang mailigtas ang sarili. Kasabay nito, may isang lalaking lumapit sa boss na humingi ng tulong, ngunit walang awang itinulak niya ito papunta sa bukas na bahagi ng eroplano. Nahawakan ng lalaki ang binti ng manager, dahilan na pareho silang nahulog palabas ng eroplano. Hindi pa man nakabawi si Linda mula sa pagkabigla ay biglang dumilim ang paligid at ang eroplano ay bumabagsak ng walang kontrol papunta sa karagatan. Sa kabutihang palad, tama ang anggulo ng pagbagsak kaya hindi agad nawasak ang eroplano at nailigtas siya. Pumapasok ang tubig sa loob ng eroplano kaya agad niyang tinanggal ang seatbelt at lumangoy palabas. Kahit nakaligtas siya, wala pa rin siyang kapanatagan dahil napadpad siya sa gitna ng tila walang katapusang karagatan. Maya-maya, may namataan siyang maliit na isla sa malayo. Agad siyang lumangoy papunta rito gamit ang lahat ng kanyang lakas. Pagsapit ng umaga, nakarating siya sa isla at sa ngayon ay ligtas muna ang kanyang buhay. Ngunit wala siyang ideya na ang tunay na panganib ay magsisimula pa lamang. Habang naglalakad siya ng kaunti, may nakita siyang isang lalaking nakahandusay sa dalampasigan. Agad siyang tumakbo papunta rito at nang makalapit siya, napagtanto niyang ito pala ay walang iba kundi ang kanyang boss na si Bradley. Nakaligtas din pala ito sa aksidente at inanod ng mga alon habang walang malay. Bagamat nabali ang kanyang binti dahil sa pagbagsak, siya lamang ang isa pang nakaligtas. Ngunit kahit ganon, hindi natuwa si Linda nang makita siya dahil siya ang taong pinakaayaw niya. Sa kumpanya, siya talaga ang pinakamahusay na empleyado sa strategy department at dahil sa kanyang pagsisikap, nakuha niya ang tiwala ng dating boss at malapit na siyang ma-promote bilang manager. Ngunit bago pa maganap ang pagpapalit ng posisyon, namatay ang matandang boss at ang anak nitong si Bradley ang pumalit sa kumpanya. Pagkaupo pa lamang ni Bradley bilang boss, inagaw niya agad ang promotion ni Linda at ibinigay iyon sa kanyang sip-sip na kaibigan. Hindi lamang yon, kundi madalas pa siyang ipahiya ni Bradley at ng mga kaibigan nito. Sumagi sa isip ni Linda na pabayaan na lamang siya roon, ngunit naisip niyang kung tutulungan niya ito, baka magkaroon pa siya ng pagkakataong maging manager muli. Kaya agad siyang kumuha ng matulis na bato at nagsimulang magputol ng mga dahon ng saging. Pagkatapos, gamit ang isang puno bilang suporta. Gumawa si Linda ng balangkas at itinali ang mga dahon upang makabuo ng maliit na silungan. Pagkatapos gumawa ng masisilungan, naisip ni Linda na maghanap ng maiinom na tubig. Naghukay siya ng butas sa buhangin, nilagyan ito ng baon ng niyog at tinakpan ang mga dahon. Hindi nagtagal, nagsimulang umulan at madali siyang nakapag-ipon ng sapat na tubig. Makalipas ang ilang oras ay nagkamalay na rin si Bradley. Agad na lumapit si Linda sa kanya at pinainom ng tubig. Nang mapagtanto ni Bradley na si Linda ang nagligtas sa kanyang buhay, nagpasalamat siya ng may pag-aalinlangan. Pagkatapos ay ipinakita ni Linda ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagkiskis ng mga kahoy upang makagawa ng apoy, at hindi nagtagal ay nakahuli rin siya ng isda at niluto ito. Ngunit para kay Bradley na sanay sa marangyang pamumuhay, ang isdang iyon ay parang basura lang. Gayunpaman dahil sa gutom, napilitan siyang kainin ng isda kahit walang asin o pampalasa. Sa katunayan, masaya pa nga siya kahit na stranded sila sa lugar na iyon dahil walang taong nang mamaliit sa kanya at maaari siyang mamuhay roon ng payapa sa loob ng maraming araw. Unti-unting lumipas ang ilang araw at malinaw nang nakikita ang epekto ng kapaligiran sa kanilang dalawa. Sa isang banda, masaya si Linda kahit sa pinakamaliit na bagay habang si Bradley naman ay desperadong naghahanap ng paraan upang makaalis doon. Tinanong niya kung bakit hindi pa siya gumagawa ng SOS signal sa dalampasigan o nagpapalaki ng apoy upang may makapansin sa isla. Ayon sa kanya, iyon dapat ang unang ginawa ni Linda, ngunit wala siyang ginawa sa mga iyon. Dahil dito, galit siyang humarap kay Linda at nagsimulang kutyain siya, sumisigaw na nagpapanggap lamang itong nag-aalaga sa kanya ng walang dahilan. Wala siyang magawa dahil sa bali niyang binti, ngunit kahit pagkatapos ng lahat ng tulong ni Linda sa loob ng maraming araw, itinuring niya lamang iyon na karapatan niya. Pagkarinig sa kanyang mga salita, naunawaan ni Linda na hindi niya makukuha ang loob ni Bradley sa pamamagitan lamang ng pagpapakumbaba. Maiintindihan lamang nito ang tunay niyang halaga kapag nakaranas ito ng sariling paghihirap. Sa pag-iisip nito, tumayo si Linda ng walang sinasabi at naglakad palayo, iniwan siyang mag-isa. Sa umpisa, patuloy pa rin si Bradley sa panunukso kahit sa pag-alis niya, ngunit makalipas ang ilang sandali ay nagsimula niyang mapagtanto kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang mayabang at hinintay na kusa na lamang bumalik si Linda. Ngunit habang ginagawa niya iyon, lumipas ang isang buong araw at unti-unting nabasag ang kanyang kayabangan. Kahit pagsapit ng gabi, hindi pa rin bumalik si Linda. Sa kalaliman ng gabi, nagsimulang humampas ang malakas na bagyo at sa loob lamang ng ilang sandali ay tinangay rin ang silungang ginawa ni Linda. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon kinabukasan dahil sa nakakapasong init ng araw. Dahil sa matinding init, nawalan ng malay si Bradley dahil sa dehydration. Ang maramdaman ni Linda na sapat na ang paghihirap nito, bumalik siya dala ang tubig. Sa sandaling makita siya ni Bradley, agad siyang uminom ng tubig nang hindi nag-iisip.
Ngayon ay naunawaan na niyang lubos siyang umaasa kay Linda at hindi na niya kayang ipilit pa ang pagiging dominante. Ngunit biglang napunta ang tingin niya sa sibat na balak gamitin ni Linda upang manghuli ng isang mapanganib at mabangis na baboy ramo. Alam niyang napakadelikado ng hayop na yon, kaya pinagbawalan niya si Linda na pumunta sa gubat dahil nanganganib din siya kung mawala si Linda. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Linda at diretso siyang naglakad papasok sa gubat. Sa gubat biglang sumugod ang mabangis na baboy ramo kay Linda at malakas siyang pinalipad sa ere. Mabuti na lamang ay may natumbang puno na biglang humarang sa baboy ramo kaya hindi ito agad nakapag-atake at nagkaroon ng pagkakataon si Linda na tumayo at tumakbo. Ngunit naamoy muli siya ng baboy ramo at hinabol siya, ngunit punit-punit na damit na lamang niya ang nakita nito sa daan. Bago pa maunawaan ng hayop ang nangyayari, sinamantala ni Linda ang pagkakataon at malalim na isinaksak ang sibat sa katawan nito. Ngunit nabali ng baboy ramo ang sibat at sa sobrang galit ay muli itong sumugod nang wala ng kontrol. Sa gitna ng panganib, agad na itinulak ni Linda pasulong ang isang matulis na kahoy. Sa huli, napatumba rin niya ang mabangis na hayop. Nang makita ni Bradley ang pugot na ulo ng baboy ramo, lubos siyang nayanig. At sa unang pagkakataon ay naunawaan niyang napakadelikado at napakalakas pala talaga ni Linda. Dahil dito, nagsimulang matakot si Bradley kay Linda. Makalipas ang ilang araw, habang naghahanap si Linda ng mga gamit sa gubat, nakatagpo siya ng isang talon kung saan maaaring direktang inumin ang malinis na tubig. Hindi na niya kailangang mag-alala patungkol sa tubig at labis siyang natuwa sa natuklasang iyon. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan dahil maya-maya lamang ay narinig niya ang malakas na tunog ng makina sa malayo. Sa sandaling marinig niya ito, agad siyang tumakbo papunta sa direksyong pinanggagalingan ng tunog. Pagdating doon, may nakita siyang bangka at nang makita iyon ay muling nagkaroon ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit nang akmang sisigaw na siya para humingi ng tulong, bigla siyang tumigil. Napagtanto niya na kapag bumalik siya, kailangan niyang balikan muli ang dati niyang nakakasawang buhay. Kakailanganin niyang yumuko at magtrabaho sa ilalim ng ibang boss at araw-araw niyang titiisin ang mga pangiinsulto nito. Ngunit kung mananatili siya ron, siya mismo ang magiging amo ng sarili niyang buhay. Hindi niya kailangang sumunod kaninuman at maaari niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Habang nalulunod sa mga iniisip na ito, nakapagdesisyon siya na hindi niya iiwan ang isla. Kaya agad siyang nagtago at tahimik na pinanood ang bangka habang unti-unti itong nawawala sa malayo. Pagkabalik niya, wala ring sinabi si Linda tungkol sa bangka. Sumusunod lang si Bradley sa kanya dahil wala siyang ibang magawa. Sa totoo lang, ayaw niyang habang buhay na manatili sa islang yon. 2 linggo ng pamumuhay sa isla ang lubos nang nagbago sa kanya at unti-unti nang nauubos ang kanyang pasensya. Hiniling niya kay Linda na gumawa ng bangka upang makaalis na. Ngunit sa sandaling marinig ni Linda ang mungkahing yon, tinanggihan niya ito at sinabing napakadelikado. Pagkarinig ay sumabog ang galit ni Bradley dahil mula nang ma-stranded sila, ni isang salita niya ay hindi pinakinggan ni Linda. Hindi na niya napigilan ang sarili at nagdesisyon siyang humiwalay kay Linda, gumawa ng sarili niyang kampo at nagtayo ng bangka na mag-isa. Ngunit sa sandaling nagsimula siyang kumilos, napagtanto niyang hindi pala iyon ganoon kadali gaya ng iniisip niya. Hindi nga niya alam kung paano gumawa ng apoy at dahil sa bali niyang binti, hindi rin siya makalayo ng husto. Magsimula rin siyang mag-ipon ng tubig ulan gamit ang mga baon ng niyog. Kahit paano ay nakagawa siya ng maliit na kubo at nagsimulang maghintay ng tulong sa pamamagitan ng pagsusulat ng help sa buhangin. Ngunit kahit lumipas ang 2 araw, wala pa ring anumang tugon mula sa dagat. Dahil sa matinding gutom, napilitan siyang subukang kainin ang mga insektong nasa paligid. Ngunit sa sandaling kumain siya, labis siyang nandiri at nagsuka. Samantala, si Linda ay may iba't ibang masasarap na pagkain na tahimik at masayang kumakain. Nang makita ni Bradley ang sarili niyang kalagayan, tuluyan nang nabasag ang kanyang kayabangan. Lumuhod siya kahit masakit ang kanyang sugatang binti at nagsimulang humingi ng tawad kay Linda. Nang makita ni Linda ang pagbabago ng kanyang ugali, natawa siya at muling pinayagang sumama sa kanya. Kahit labis na nahiya, wala pa rin talagang magawa si Bradley, kaya tahimik na lamang siyang naghintay ng tamang pagkakataon. Makalipas ang halos kalahating buwan, nagsimula nang bumuti ang kanyang kalagayan. Pagkatapos, isinama siya ni Linda sa pinakamataas na bahagi ng isla. Mahirap makarating doon, ngunit napakaganda ng tanawin mula sa itaas. Ipinaliwanag ni Linda na ang tunay na panganib ay nakatago mismo sa magandang lugar na iyon. Pagkatapos pumitas siya ng prutas na parang berries sa gilid ng daan at ipinaliwanag na may taglay itong lason na nagpapamanhid ng katawan. Pagkatapos ipinahid niya ang katas ng mga prutas sa kanyang braso at sa loob lamang ng ilang sandali ay nagkaroon ng mapupulang pantal ang kanyang balat. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, itinuro ni Linda ang mga batong hugis X at ipinaliwanag na ang buong lugar lampas doon ay puno ng mga tinik at makamandag na baging. Kaya mahigpit niya itong binalaan na huwag pupunta roon upang maghanap ng kahit ano. Pagkarinig nito, nakaisip ng tusong plano si Bradley at habang pabalik sila ay nagdahilan siyang pagod na siya. Pagkatapos tahimik siyang umupo malapit sa mga makamandag na prutas. Habang palihim na namimita si Bradley ng makamandag na berries, biglang gumuho ang lupa at nahulog si Linda. Sa totoo lang, mukhang matibay ang lugar na yon sa ibabaw, ngunit hungkag at marupok pala ito sa loob. Nagpanik si Bradley at agad siyang sinimulang hilahin pataas. Kahit galit siya kay Linda, hindi niya kayang panoorin itong mamatay ng ganon. Dahil sa kanyang pagsisikap ay nailigtas si Linda at sa unang pagkakataon ay nagsimula siyang magtiwala kay Bradley ng walang sinasabi. Ilang araw ang lumipas nang tamaan sila ng matinding bagyo.
Tuluyang nasira ang kanilang silungan malapit sa dalampasigan at lalo pang lumala ang sitwasyon nang magsimulang mabuwal ang mga puno. Buti na lang ay nakahanap na sila ng isang kalapit na kuweba. Agad silang tumakbo ron at sumilong. Sa puntong iyon, pareho silang basang-basa at upang manatiling mainit ang mga katawan, kinailangan nilang hubarin ang mga basang damit at matulog ng magkadikit. Dahil sa pagiging malapit nila sa isa't isa, unti-unting nagsimulang magkaroon ng damdamin si Linda sa kanya. Hindi nagtagal, naging pamilyar si Bradley sa lahat ng makamandag na prutas sa gubat. Bilang pasasalamat kay Linda, nagdesisyon siyang siya mismo ang magluluto ng hapunan sa gabing iyon. Pumayag si Linda sa alok niya ng di ganong nag-iisip. Nakakagulat na masarap pala talaga ang pagkaing niluto niya. Ngunit sa sandaling makatikim si Linda ng kaunting pagkain, bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo at nagsimulang lumabo ang paningin. Sa loob ng ilang sandali, hindi na niya kayang suportahan ang sarili at bumagsak diretso sa lupa. Ngunit ni hindi man lang siya nilingon ni Bradley at agad na tumakbo papunta sa gubat. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya habang hinihila ang isang kahoy na bangka. Sa totoo lang, matagal na niyang naunawaan na ayaw ni Linda na paalisin siya, kaya lihim na niyang inihanda ang bangka. Sa tamang pagkakataon, pinakain niya si Linda ng makamandag na prutas upang mawalan ito ng malay. Ngayon ay masaya niyang sinimulang itulak ang magaspang na bangka papunta sa tubig at, nang hindi lumilingon, mabilis siyang nagtungo sa dagat. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang biglang hampasin ng napakalaking alon ang kanyang bangka at durugin ito. Sa sumunod na sandali, isang mas napakalaking alon pa ang sumulpot at hinila siya diretso pababa sa karagatan. Sa kabutihang palad, hindi pa siya gaanong nakakalayo kaya nang magkamalay si Linda, agad niya itong hinila papunta sa dalampasigan at iniligtas. Pagkagising niya, desperadong nagsimulang humingi ng tawad si Bradley kay Linda, ngunit wala itong sinabi at tahimik lamang siyang inabutan ng nilutong alimango. Kinain iyon ni Bradley nang hindi nagdadalawang isip, ngunit sa loob lamang ng ilang sandali ay kakaibang namanhid ang kanyang bibig. Hindi nagtagal, kumalat ang epekto sa buong katawan niya at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ibinunyag ni Linda ang katotohanan. Ang alimango ay may lason ng blue-ringed octopus. Ang lason ng blue-ringed octopus ay kayang magparalisa ng katawan sa loob lamang ng ilang segundo. Sa totoo lang, ginawa ni Linda ang lahat ng iyon upang turuan ng leksyon si Bradley. Pagkatapos kumuha siya ng kutsilyo, bahagya itong pinainit at agad na hinila pababa ang pantalon ni Bradley. Dahan-dahan siyang lumapit at ipinakitang puputulin niya si Junjun. Labis na natakot si Bradley. Biglang iwinasiwas ni Linda ang kutsilyo at sa sumunod na sandali ay tumilamsik ang dugo at natalsikan ang leeg ni Bradley. Pagkakita rito, nagsimulang ngumiti si Linda. Pagkatapos ay ipinakita niya kung ano talaga ang kanyang pinutol. Hindi pala yun bahagi ng katawan ng tao kundi isang daga. Ginawa niya ito upang takutin si Bradley nang hindi na ito muling mangahas gumawa ng ganong kalokohan. Ang pagiging tuso ni Linda at ang kutsilyong hawak niya ay tuluyang sumira sa lahat ng kayabangan ni Bradley at nagsimula na itong sumunod sa kanya ng walang pagtatanong. Ngunit hindi rin nagtagal ang kasiyahan ni Linda sa pagkakaroon ng kontrol na iyon. Isang araw habang naghahanap siya ng mga gamit, muli niyang narinig ang tunog ng makina sa malayo. Sa pagkakataong ito, nakita rin siya ng taong nasa kabilang panig. Habang papalapit ang bangka, nakita ni Linda na ito pala ay walang iba kundi ang fiancé ni Bradley na si Jenny. Sa totoo lang, kahit sumuko na ang rescue team, hindi nawala ng pag-asa si Jenny at patuloy niyang hinahanap si Bradley sa parehong lugar. Ngayon sa wakas ay natapos na rin ang kanyang paghahanap. Napilitan si Linda nang umiti nang makita si Jenny na parabang tuwang-tuwa siyang makita ito at atubilin niyang sinabi rito na buhay si Bradley. Ngunit ayaw pa ring umalis ni Linda sa isla, samantalang alam na ngayon ni Jenny ang katotohanang buhay silang dalawa. Gayunpaman, tanging si Jenny at ang guide na kasama niya lamang ang nakaalam nito. Isang mapanganib na desisyon ang nabuo sa isip ni Linda. Nagsinungaling siya at sinabing may alam siyang shortcut pagkatapos ay inakay niya silang dalawa papunta roon. Makalipas ang ilang sandali, dinala niya sila sa gilid ng isang mapanganib na bangin kung saan muntik na rin siyang mamatay noon. Pagkatapos nagdahilan siyang magtatali lamang ng sintas ng sapatos at pinasulong silang dalawa. Sa sandaling humakbang si Jenny, biglang gumuho ang lupa at nagsimula siyang mahulog diretso pababa. Sa totoo lang, bahagi iyon ng plano ni Linda upang patayin silang dalawa. Ngunit nagkataon na si Jenny lamang ang nahulog at buhay pa ang guide. Sa mismong sandaling iyon, nalito si Linda sa sarili niyang isip tungkol sa tama at maling dapat niyang gawin. Makalipas ang ilang oras, bumalik siyang mag-isa kay Bradley at malapit nang mabunyag ang nangyari sa dalawa. Pagkatapos niyang bumalik mula sa bangin, unti-unti nang nadudurog si Linda sa loob. Hindi siya makapaniwala sa ginawa niya. Maya-maya, lumapit si Bradley sa kanya at pinapunta siya sa gubat upang kumuha ng pagkain, ngunit tahasan siyang tumanggi. Dahil sa pagdadahilan na masama ang pakiramdam, naiwan si Linda. Kinuha ni Bradley ang kutsilyo at naglakad papunta sa gubat. Pagpasok, nagdesisyon siyang mangaso at matapos maglibot ng ilang sandali, may nakita siyang maliit na nababoy ramo. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit biglang napunta ang tingin niya sa lupa. Naghuhukay ng lupa ang baboy ramo at may kamay ng tao na nakausli. Lumapit siya upang tingnang mabuti. Labis na kinilabutan si Bradley nang makita ang kamay ng sarili niyang fiancé. Ang singsing na suot ay siya mismong naglagay noong araw ng kanilang engagement. Hindi na makontrol ni Bradley ang galit at mabilis siyang tumakbo pabalik. Nang makita ni Linda na papalapit si Bradley, natigilan siya. Itinaas ni Bradley ang singsing at nagtanong, "Bakit mo ginawa ito?" Nang makita ang singsing, agad na naunawaan ni Linda ang lahat.
Upang iligtas ang sarili, sinabi niyang aksidente lamang ang lahat, ngunit hindi naniwala si Bradley. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, dahan-dahang ibinaba ni Linda ang kanyang kamay papunta sa kanyang baywang. Ngunit nauna nang ninakaw ni Bradley ang kutsilyo. Nang makita, nagpanik si Linda at agad na tumakbo papunta sa gubat. Hinabol din siya ni Bradley. Nang wala nang matakbuhan, mabilis siyang nakaisip ng bagong plano. Nakita ni Bradley ang kanyang anino sa likod ng isang puno, ngunit nang lapitan ay sapatos lamang ni Linda ang nanawawala ang mga sintas, nakaramdam niyang may mali. Biglang pinulupot ni Linda ang sintas sa leeg ni Bradley, dahilan upang mahirapan itong huminga. Ginamit ni Bradley ang buong lakas upang makawala, ngunit nabigo siya. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, nahulog mula sa kamay ni Bradley ang kutsilyo at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, sa huling bugso ng kanyang lakas, hinila niya si Linda sa buhok at naibalibag ito sa lupa. Pagkatapos noon, pinatungan niya si Linda at idiniin ang mukha nito sa putik habang sinusubukang tapusin siya. Maya-maya, nagkaroon ng pagkakataon si Linda at agad niyang napulot ang kutsilyo. Nang punasan ni Linda ang putik sa kanyang mga mata at muling tumingin, wala na si Bradley. Sa totoo lang, tumatakbo siya papunta sa mismong makamandag na lugar na mahigpit na ipinagbabawal ni Linda na puntahan. Nang makita iyon, hindi na siya hinabol ni Linda at tahimik na lamang na tumalikod. Kahit medyo malayo na ang natakbo ni Bradley, wala pa ring nangyayari sa kanya. Ngunit nang tumingin siya sa unahan, natigilan siya dahil sa pagitan ng dalawang malalaking bato ay may nakita siyang napakagarbong villa. Dahil dito, naging malinaw na hindi pala yon isang desyertong isla, kundi pribadong isla ng isang tao. Muling nagkaroon ng pag-asa si Bradley. Agad siyang tumakbo roon at nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit walang sumasagot mula sa loob. Maya-maya, napansin niyang bukas ang pinto. Sa sandaling pumasok siya sa bahay, agad niyang binuksan ang mga ilaw at sinimulang silipin ang bawat sulok upang maghanap ng anumang maaaring mapakinabangan. Napunta ang tingin ni Bradley sa refrigerator at nang buksan ay nakita niya ang iba't ibang modernong inumin na maayos na nakahilera sa loob. Dahil sa uhaw, agad siyang kumuha ng isang bote ng tubig at uminom. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Umalingaw-ngaw ang boses ni Linda mula sa speaker at habang pinakikinggan ang kanyang sinasabi, unti-unting naunawaan ni Bradley ang buong katotohanan. Napagtanto niya na kasinungalingan pala ang lahat tungkol sa makamandag na lugar at ginawa lamang ang buong kwento upang ilayo siya rito. Malinaw at walang pag-aalinlangang sinabi ni Linda sa kanya ang buong katotohanan. Sa totoo lang, ang barkong una niyang nakita ay isang supply ship na dumarating doon buwan-buwan at dahil sa barkong iyon ay nalaman ni Linda ang tungkol sa Marangyang Villa. Natuklasan niya ang passcode ng pinto kaya inangkin ang buong lugar sa tamang pagkakataon. Bagamat bihirang pumunta roon ang tunay na may-ari, nililinis niya ang buong villa at komportable siyang naninirahan doon nang walang naghihinala. Perpekto sanang tumatakbo ang lahat ayon sa kanyang plano. Ngunit nasira ang lahat pagdating ni Jenny. Hindi niya namamalaya na umabot sa puntong pakiramdam niya ay napilitan siyang patayin si Jenny. Pagkarinig sa katotohanan iyon, labis na natakot si Bradley. Kahit nangangapa siya sa dilim, hindi pa rin niya mahanap ang control room. Maya-maya, tuluyang nabaligtad ang sitwasyon dahil si Linda mismo ang dumating doon upang hanapin siya. Sa totoo lang, nakakuha na siya ng hunting rifle mula sa loob ng villa. Sa sandaling makita siya ni Bradley, agad itong lumuhod at nagsimulang magmakaawa para sa kanyang buhay. Sinabi niyang hindi na siya tatakas at mananatili na lamang doon upang makasama siya habang buhay. Hindi lamang yon, sinabi rin niyang totoong nahulog na ang loob niya kay Linda habang magkasama sila. Upang kumbinsihin si Linda, nagsimula siyang magkwento tungkol sa magagandang sandaling pinagsaluhan nilang dalawa. Habang pinakikinggan ang kanyang mga salita, biglang may napansin si Linda na parang kakaiba. Maya-maya, napunta ang kanyang tingin sa ulo ng toro na nakasabit sa likod ni Bradley at napansin niyang may nawawalang bahagi rito. Sa sumunod na sandali, agad na dinampot ni Linda ang golf club na nasa malapit habang si Bradley naman ay nahawakan na ang baril. Ngunit nang hilahin niya ang gatilyo, lumabas na walang bala ang baril. Sa totoo lang, bahagi pala iyon ng maingat na planong inihanda ni Linda. Hindi na siya nagaksaya pa ng oras at agad niyang pinaghahampas si Bradley gamit ang golf club. Napakalakas ng huling hampas kaya namatay si Bradley sa mismong lugar. At doon nagtapos ang kwento. Pagkatapos noon, nilinis ni Linda ang buong villa at ipinakita ang sarili bilang nag-iisang survivor. Pagkatapos ay ipinakita niya ang buong pangyayari bilang isang himalang survival story, sumikat siya at unti-unting naging napakayaman. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-subscribe ang aming channel at i-like ang video.